Yo, what up guys? Another day, another gala flex serye content na naman tayo. This time, nandito naman tayo sa Friday Big Time PH Clan. So, shoutout sa kanila. Ayan sila guys. At ang leader nila dito ay si FBT Jake. At meron sila ditong 5 win streak. MPC Monster Philippine Clashers. We build as one. We fight as a team. MPC founder and co-founder main clan. We are top 2 local PH Clan November 2025 end of season. Currently inviting Filipino legend rank players. So ayan, shoutout sa Friday Big Time. So makikisali ulit tayo dito sa Classic War nila para mag-flex ng mga players and attacks nila. At eto, saktong-sakto kakastart pa lang ng Classic War nila dito. At guys, ang kalaban nila dito ay Pinoy Clan. Mga Pinoy din ang kalaban. So sa mga hindi nakakilala, Pinoy Clan, galing din ako dito dati. May account ako dati sa Pinoy Clan. Nagstay din ako sa kanila ng mga ilang buwan. So shoutout kila Liza, ang leader ng Pinoy Clan dito. And then eto, kalaban nila ngayon ng Friday Big Time. At grabe! Guys, tignan nyo, 10 minutes pa lang ang nakakalipas at nakaka 24 attacks na agad dito ang Pinoy Clan. Pero tignan natin yung mga gagawing attacks dito ng Friday Big Time. And then, hintayin ko na lang din muna makompleto yung mga attacks nila guys bago tayo manonood ng mga replays. Pipili na lang ako ng mga gagawin nilang attacks. And majority din sa kanila dito ay puro Town Hall 18 guys. So yung clan kasi talaga nila ay push clan. So matik, puro Town Hall 18 yung mga members nila. So ayan, hihintayin natin matapos tong mga attacks nila and then saka tayo pipili para i-flex. So good luck, good luck. Super fast forward tayo dito guys. Ayan, makikita nyo parehas na silang 150 stars. Completed na parehas ang mga stars dito, both clans. 1 hour and 24 minutes remaining. Guys, meron pa akong attack dito, dalawa, hindi ko na nagamit. So manluluts na lang ako dito mamaya. So ang gagawin ko na lang dito, ipapakita ko yung mga attacks na ginawa ng Friday Big Time. So, sige. Mag-start tayo dito sa attacker nila sa number 1. Panoorin natin si FBT Kyrie. Tignan natin kung anong discarding ginawa niya dito. So, gagamit siya dito ng Mass Meteor Golems with Mass Totem Spells. Grabe! Walong Meteor Golems and then 14 pieces ng Totem Spells. Okay, nag-start siya ng RC dito sa may left side and then Giant Arrow sa may 12 o'clock with Action Figure and then the rest ng kanyang Meteor Golems ay nandito sa may bandang left side. Sige. Unti-unti siya nagdadrop dito ng mga totem spells pang distract sa mga defenses. Grabe, 14 pieces ng totem spells. Galit na galit sa totem spell si Kyrie dito. Okay, looking good. Mag-i-split by Meteor Golems niya. Okay, pumunta sa gitna. And then gumamit na siya dito ng Eternal Tomb. Naka-Eternal Tomb and Rage Gem si Warden. So magkakaroon na siya ng access dito sa Town Hall. Revenge Tower will be taken out. Nice one. Yung RC niya dito medyo low. Matetegi na. Meron pa siya ditong 5 totem spells na pwedeng gamitin sa back end pang distract. Meron pa siyang Spiky Ball kay King. Grabe, napaka-simple at napaka-effective nitong ganitong strat ngayon guys. Yung Mass Meteor Golems with Mass Totem Spells. Ayan, kung gusto nyong gayahin, kung gusto nyong kopyahin, pwede nyong practicein. Ayan, at magamit nyo sa mga Classic War. Malaking mataas ang chance maka 3-star talaga nitong ganitong strat. So yan, kung makikita nyo dito, grabe, napakarami niya pang Meteor Golems dito. Ayun magkakasama, nag-i-stack. And then buhay pa yung King and Queen niya dito. At hindi na makakadepensa ang base dito ni XCDR. So yun, beautiful attack from Kyrie using Mass Meteor Golems with Mass Totem Spells. GG's. Dito naman tayo sa number 2. Ang attacker dito ay si FBT Susei. Ayan, gagamit siya dito ng Mass Dragon Riders with Mass Totem Spells. Sige, panoorin natin ang ginawa ni Susei dito. Nag-start siya ng RC dito sa may left side at nag-pop agad siya ng Rocket Spear dito and Seeking Shield para mag-form ng funnel. Okay, nag-drop siya doon ng isang Totem Spell para hindi agad mabawasan yung RC niya dito. Si RC ay naka-Phoenix. Kaya lang, medyo matatraffic ata siya dito sa Skeleton Trap. Pero walang problema kasi walang tumitira sa kanya. Okay, nag-drop na siya ng Queen sa may right side and then Siege Barracks to support. Okay. Both sides ang kiniklear niya dito So mukhang dito siya sa baba magdadrop ng mga Mass Dragon Riders niya. Sige. Okay, ayun, nag-drop siya ng 2 totem spells pang distract and then dito na nga dinrop lahat ng mga Dragon Riders with Mass Inferno Dragons and then gumamit agad siya dito ng Eternal Tomb, Healing Tomb. Sige. Another totem spell pang distract kay Guardian.
Nice. Doon din tumitira yung mga fire spitter. Nasa opposite side nakatutok. So, nice. Sige. Yung queen niya dito, buhay pa. Lumabas na yung laman ng siege barracks. Super minions yung laman. And then si MP dito, naka-meteor staff and dark crown. Wow! Usually, meteor staff and dark orb ba? Pero, instead ng dark orb, dark crown ang gamit dito ni Sasay. At makukuha ng MP yung revenge tower sa gitna. Nice one. Apakadami niyang pang Dragon Riders dito. Lumabas yung CC troops. Okay, gumamit siya ng poison... May poison spell ba siya? Okay, gumamit siya ng poison spell. Kaya hindi tinamaan yung Furnace. Pero ang dami niya pang spell support dito. May 3 totem spells pa siya pang distract dito sa may air defenses and monolith pag nawala yung effect ng overgrowth spell. Ayan, at gagamitin niya na nga dito. At dinrap niya na lahat ng totem spell doon para talagang walang makaligtas. So, ayun. Ay, grabe! Nagswag pa ng free spell. Nice attack. Beautiful hit by FBT Sasay. Using mass Dragon Riders with mass totem spells. Panoorin naman natin yung umatak dito sa number 3. Si General. Okay, panoorin natin ginawa ni General dito. Meron siyang mukhang fireball. Oy, hindi. RC Walk. Mukhang RC Walk RC Walk Meteor Golem Smash. Sige. Nag-start siya dito ng RC Walk sa may left side. Mukhang gusto niyang kunin tong multi-ITN Expo para makapag-form ng pating sa kanyang Meteor Golems. Ayan. Uy, sige. Uy! Grabe! Napaganda pa ata yung pull ng doon. Ng defensive. Uy, grabe. Hindi niya na kailangan mag-invest ng extra spell. Dahil dun sa defending queen, na-pull yung RC niya doon. Nakatipid siya ng inv. Nice. Okay, ni-recall out niya na si RC dito. Napaganda pa yon yung pagiging aggressive ng RC dun sa defending hero. Okay, dinrap niya na yung mga Meteor Golems dito sa may bandang 8 o'clock. Giant Arrow sa Queen and Log Launcher sa may bandang 6 o'clock. With the help of Totem Spell and Action Figure to tank. Si RC sinama niya na rin dito and then si King ay nasa may bandang right side to cut. Para mag-counter funnel. Okay, another Totem Spell invested pang distract. Triple Rocket Balloons and Double Ice Golem yung laman dito ng Clan Castle. Naka-Rage Gem and Eternal Tomb dito. Yung Warden niya. Sige, sige. Okay, nag-pop siya dito ng Rocket Spear kay RC. Base pala ni Boss Gio ang binabanatan dito ni General. Okay, meron pa siyang Spiky Ball and Spiky Ball lang. Spiky Ball lang pala yung active ability ng King. Sige. Another totem spell pang distract sa may Town Hall part. May Revenge Tower sa likod. May defending MP pa. Medyo natatraffic yung Town Hall. Natatraffic siya dito sa Town Hall At si King pala sumama rin dun sa gitna. Okay, gumamit na siya ng Spiky Ball. Grabe nandun yun. Di ko napansin na sumama yung King niya dun sa gitna. Hindi naglinis ng kalat sa gilid. Instead, si Queen ang naglinis ng mga trash buildings dito. At ayun, napakarami niya pang Meteor Golems dito na natira. May nabuhay pang healer dalawa. Nice, nice, nice. Nice attack, GG's kay General using RC Walk Meteor Golem Smash. Panoorin naman natin yung sa number 4. Si Jansel. Okay, si Jansel ang attacker dito at meron siyang Meteor Golems din pero hindi siya Fireball. Okay, ano kaya to? Hindi rin RC Walk. Ano to? Okay, nag-start siya ng Queen and Log Launcher dito sa baba with Giant Arrow para matrigger yung invi sa taas. Tapos, okay, nag-invest siya doon ng Skeleton Spell pang distract sa Monolith. And then, nag-drop din siya ng isang Meteor Golem doon with Ice Golem. Sige. Baka Sui Hero to. Sui Hero Meteor Golem Smash. Sige. Ganda ng value dito ng ng Queen with Log Launcher. Na-open up pa yung walls. May access yung Queen sa gitna. Kaya lang pumunta siya dito sa kanan. Ayaw niya. Pero kung Triple Yetis yung laman nito, baka makuha yung Ay, hindi. Okay, Super Yeti yung laman ng kanyang Log Launcher. And then may laman na Super Valk ba to? Super Valk. Sige. Ayun nga. So parang nag-start muna siya ng Queen doon sa baba and then saka siya nag-Meteor Golems. Nice. Si King nandito na rin kasama. And then si Warden ay naka-Healing Tomb and Rage Gem. Wala siyang Eternal Tomb And then sinama niya na rin dito si RC para kunin yung multi-IT sa gitna. Si RC ay naka-Rocket Spear and Electro Boots. Sige. Okay, gumamit siya ng Overgrowth spell sa may Revenge Tower. Furnace
And Ice Golem yung laman ng CC dito. Uy, nagpop na siya dito ng Rocket Spear ni RC. So para hindi ata maligaw, ginamit niya na. Pero mukhang pupunta pa rin ata sa left side yung RC niya dito. Tignan natin. Oo nga, pupunta pa rin sa left side. Sige. Humiwalay. Pero meron pa siya ditong healing tomb. Ayun, ginamit niya na yung healing tomb. Sakto, pag end ng duration ng overgrowth spell and then nag-invest siya ng free spell sa may revenge tower. Totems. Oy, grabe na buhay pa yung RC doon. And then nag-invest pa siya doon ng totem spell para tumagal yung buhay ng RC. At nakakasustain pa dito yung Electro Boots ha. May bigay kasi na buhay yun eh. Na regeneration. Pero ayun, 34 seconds remaining. Abot naman to. So ayan, meron pa siya ditong isang totem spell pang distract sa Ricochet Cannon mamaya. And then may archers na dito pang linis, minion. And yun, beautiful attack from FBT Jansel. Using parang ano tawag doon? Meteor Golem lang talaga eh, parang suwi. Pero hindi nga nagsuwi yung queen niya, buhay pa rin hanggang dulo oh. So nice hit, beautiful attack from Jansel. Nice, nice. Dito naman tayo sa number 10, panoorin natin si Clash with Zero. Ayan, meron siya ditong Fireball Meteor Golem. Sige. Panoorin natin ang diskarte ni Clash with Zero. Nag-start siya dito ng Warden Walk sa may left side. Ano kaya gusto niyang Fireball? Yung Revenge Tower kaya? Tignan natin, abangan natin. Ano kaya ang pa-fireballin nila dito? Okay, nag-invest muna siya ng Ice Block para hindi malikot yung Warden. And then, triple invis and then Revenge Tower nga. Grabe, ang lalim nun! At dahil doon, makukuha rin niya yung Clan Castle. Beautiful Fireball from Clash with Zero. Napakaganda. Very satisfying Fireball. Okay, good start, good start. Tignan natin kung saan siya mag-e-entry. Kung sa Town Hall part pa or sa opposite side ng Fire Spitter. Okay, dito siya sa may Town Hall part. Dinrap niya na dito si Queen kasama ng mga Meteor Golems and then Log Launcher para magkaroon ng access sa Town Hall. Sige, sige. And then, couple of Meteor Golems dito sa baba pang counter funnel. And then si King ay nasa may 6 o'clock para makat na rin dun yung mga buildings. So, matik para pumasok sa may Town Hall part yung mga Meteor Golems and Queen and Warden niya. Okay. Gumamit siya doon ng totem spell pang namatay na pala agad yung Guardian. Binanatan siguro agad ng Queen. Nice. Sige. Overgrowth spell. Invested dito sa may Poison Spell Tower saka sa Bomb Hive. Uy, may naligaw na isang Meteor Golem. And then si RC dito. Nandito pala sa kaliwa. Hindi ko nakita. Pero mukhang gumamit siya doon ng Rocket Spear and Seeking Shield. Sige. Okay, okay. Meron pa siyang King and Queen's ability dito. Hindi niya pa ginagamit. At meron pa siyang Totem Spell and Invi. Ayun, ginamit niya ng Invi dito. So, Totem Spell na lang ang natitira para kay Clash with Zero. Super Yeti yung laman ng Log Launcher niya dito. And Super Valk. Ayun, nagbigay ng Mini Rage Spell. 51 seconds remaining. Meron pa siyang Spiky Ball. Ginamit niya na yung Magic Mirror Action Figure kay Queen. Sige. Meron pa natitira mga Meteor Golems dito. Tatlo or dalawa. Okay, okay. Meron na lang siyang isang totem spell pang distract sa may back end. Nice, nice, nice. Ah, one hit na lang pala yung ano dito, guys. Yung Monolith, one hit na lang. So, baka pag bato niya ng Spiky Ball dito, tinamaan na yung Mono. Ayun na nga. Ay, hindi pa rin tinamaan. Oh! And then nag-lock na yung Monolith sa may BK niya. Kaya lang ang daming snakes dito. Pero si Queen meron ng access sa multi-IT at matitakedown na rin yung Monolith. At yun na, muntikan pa si ano dito. Muntikan pa si Clash with Zero pero beautiful attack. Nice, using Fireball Meteor Golem. GG's. Dito naman tayo sa number 12. Ang attacker dito ay si Majestic 17 at meron siyang ano to? Fireball Yeti Smash? Ah! Ito yung ano, yung mag-clear muna ng isang corner yung Warden with the help of Furnaces and then i-recall out niya yan and then i-redeploy niya sa may opposite side or sa ibang side ng base para mag-clear. Okay, okay, okay. Nice. Nice strat. Dito siya nag-drop sa may kanan. So mukhang gusto niyang kunin tong compartment na to. So may fireball siya dito. Hindi ko alam kung gagamitin niya na rin dito. Uy! Nice booger! Na-trigger lahat ng air bombs doon. Beautiful booger.
And then, ano na ginawa niya? Oy, naka-flame flinger pala siya dito sa may opposite side, sa left side. Nandun yung flame flinger. Saan kaya niya? Okay, Invi, and then Fireball sa multi-itil. Oh, kuha din niya yung Clan Castle doon. Beautiful. Fireball. And then, ni-recall out niya si Warden and then ni-recall back niya. Para lang hindi, kumbaga para hindi maabot ng defending queen. And then, mukhang dito na siya sa may taas mag-e-entry kasi, hindi. Hindi. So, nakabukod yung pating ng Warden niya dito. So, Warden charge ang gagawin niya. And then, yung King Queen with the help of Yetis dito sa may papuntang Town Hall part. Okay. Surgical approach yung ginagawa dito ni Majestic 17 ha. Okay, gumamit na siya ng Earthquake Boot Spikeable kay King. Si Queen ay gumamit na rin ng ability. Naka-Giant Arrow pala siya. And then si RC, nagpop na agad siya dito ng Rocket Spear. Okay, Totem Spell pang distract sa Guardian and sa Monolith. Nice. Ang dami niya pang spell support dito ha. Yung King niya, buhay pa kasama ng action figure. Makukuha na ng Queen yung Town Hall. And then yung Warden niya dito, grabe yung Warden na nag-clear sa buong... Dito, halos kalahati ng base. Yung Warden charge. Meron pa siyang dalawang invis dito. Pwedeng gamitin kay RC, kaya lang hindi niya nagagamitin. Okay. Late na siya ng Invi. Pero grabe yung Flame Flinger. Buhay pa rin yung Flame Flinger niya guys. Patapos na yung attack. So kailangan, ayun, tinamaan na ng Mortar. So may lumabas na Super Yeti and Normal Yeti. May isa pa siyang Invi spell. Mukhang saktong-sakto lang yung time para kay Majestic 17 dito. Beautiful attack using Warden Charge. Sui Yeti Smash. So parang ganun yung strat na ginamit niya dito. GG's. Okay, panoorin natin dito yung attack na ginawa nila sa number 14. Nandito si FBT ADR at meron siya ditong Barchers. Grabe, may Barchers. Ano to? Fireball, Grabe. Sige, panoorin natin ang diskarte dito ni ADR. Meron siyang Fireball Barchers, guys. Grabe naman. Ayun, 69 pa. Lucky number. 69 Barbs and 69 Archers. Nag-start siya ng Warden Walk dito sa may left side. Si Warden ay naka-Angry Jelly. So, nag-drop siya doon ng Skeleton Spell pang distract sa mga defending heroes and sa multi-gear na rin. So, nag-drop na rin siya ng mga Archers dito para maklear yung mga extra buildings sa tabi ni Warden. Okay. Ayos to ha, Archers. Grabe ka naman, boss. Sige. Bomb Hide. Hindi abot ng defending minion yung ano. Ayun na, naabot na. And then nag-invest siya ng Rage Spell doon para lang sigurado. Masakit talaga yung MP guys kahit sa normal mode. Okay, nag-drop na siya dito ng mga Ay grabe, napakalalim ng Fireball! Beautiful Fireball from ADR. Grabe! Napakaganda nun. Ang lalim ng Fireball. Napakaraming invis yung ginamit niya doon. 5 invis. And then dito, dinrop niya na yung mga heroes niya. RC, King, and Queen. Si Warden naka-separate para mag-Warden charge doon. And then Log Launcher para magkaroon ng access papuntang Town Hall. Nag-pop na rin siya dito ng Rocket Spear kay RC. And then, grabe, napakaganda naman ang pagkakadali dito ni ADR. Surgical approach ang ginawa niya dito. So, dinaisect niya mabuti yung base dito ng kalaban. Okay, yung Guardian, binabanatan yung RC. Okay, nag-invest siya ng Rage Spell doon sa Double Yetis and sa Phoenix. And then, matitake down dito yung Town Hall. Si Queen, healthy pa dito sa baba at meron pa siyang Magic Mirror and action figure. At grabe, ang dami niyang Barchers dito. Ayan, unti-unti niya nang dinadrop dito sa may bandang right side. Okay, gumamit na siya dito ng Magic Mirror. Action figure kay Queen. And then si Warden. Si Warden ang buong nag-clear dito sa may left side. Grabe. Okay, may Headhunter to support. Aabot ba? Abot. Nice. Okay. And then, ayun na nga. Ang dami pa niya ditong pang cleanups na troop. Pang cleanup na troops. Ang dami niya pang Barchers dito. Grabe naman si ADR. Beautiful attack. Using Fireball. Barchers. Grabe. Beautiful hit. GG's. Lupet. Fireball Barchers, sir. Nice. And then si Warden na ang tumapos ng laban. Mukhang saktong-sakto lang din yung oras niya dito. Buzzer beater. GG's. Dito naman tayo sa number 20. Panoorin natin si Astre. Si FBT Astre.
Meron siya ditong Mass Meteor Golems with Mass Totem spells din, with Overgrowth spell. Nag-start siya dito ng Rocket Spear kay RC sa may bandang 12 o'clock, and then 2 Meteor Golems to support. And then Totem spell, pang-distract ng Monolith, sige. And then the rest ng mga Meteor Golems niya nandito sa may bandang 10 o'clock. And then ang counter funnel dito ay si Queen. Gumamit na rin siya ng Giant Arrow doon at naglabas ng action figure. Okay, sige. Totem spell, pang-distract dito sa may bandang entrance. Another totem spell. Si Queen, si RC nag-activate na yung Phoenix. Troop launcher yung gamit niya dito. Sige. Meron siyang isang Meteor Golem dun sa may bandang taas na nakiklear ng mga defenses doon. Nice. So si Warden dito ay naka-Healing Tomb and Rage Gem. Okay, Overgrowth spell invested dito sa may right side Rage spell compartment. And then Totem spell, dinadrop niya dito unti-unti sa may Town Hall part, pang distract. Meron pa siyang 3 Totem spells dito Meron pa siyang Healing Tomb. Okay, ginamit niya ng Healing Tomb kay Warden. Nice. Meron pa siyang Spiky Ball kay King dito. Oy, naka-Earthquake Boots and Spiky Ball yung King. So by the time na mag-end yung duration ng Overgrowth, pwede niya na gamitin yung Spiky Ball dito and Earthquake Boots. Ayun na nga, ginamit niya na. Pero nasa baba pala yung King, sayang. Pero sige. Medyo nakakasustain. Grabe, ang laki talaga ng hit points ng Meteor Golems. Ang hirap tunawin ng Meteor Golem sa normal mode talaga, guys. Kaya ito talaga yung number 1 strat ngayon Number 1 troop. So wala na, kumbaga yung era ng Root Rider natabunan na ng Meteor Golem ngayon, guys. Kung ang era ng Root Riders ay nung Town Hall 17, ngayon Town Hall 18 ay era na ng Meteor Golems naman. Sige. Beautiful attack from FBT Astre. GG's, nice hit. Using Mass Meteor Golems with Mass Totem spells. Sige, dito naman tayo sa number 21. Panoorin naman natin si Lead Yum. FBT Leader Yum. Sige. Meron siya ditong Fireball Meteor Golem. Panoorin natin. Uy, nag-start siya ng invis dito sa may left side. And then Fireball agad sa Rage Spell Tower. Grabe, beautiful value ng Fireball. Good start para kay Yum. Nice. Ganda, satisfying Fireball. Pag ganun kalaki yung chunk na nakukuha ng Fireball, guys, di ba sobrang satisfying talaga panoorin. Sarap sa eyes. Okay, si King dito ay naka-Snake Bracelet and... Uy! Ang ganda naman ng skin nito. Sino to? Anong skin? Anong skin to? Queen ba to? Queen nga, grabe! May ganun palang skin yung Queen? Ngayon ko lang nakita yon, legit. Ayan o, nakasakay sa ano. Grabe, nakakaruwahe. Nagulat ako. Ngayon ko lang nakita yung ganung skin. Or si Sino ba yun? Si Warden ba yun? Si Queen? Si Queen yun Ang kulit, si Queen nga. Ngayon ko lang nakita yung skin na yun, nagulat ako. So dito siya nag-entry ng Meteor Golem sa may bandang left side. Log Launcher para magkaroon ng access sa Town Hall. Ang dami niya pang spell support dito. Okay, gumamit na siya ng Rocket Spear kay RC. In-overgrowth niya muna yung kaliwang Fire Speeder dito kasama yung Monolith. Okay. And then si Queen, pumunta sa may Town Hall part. Nice. Rage Spell invested dito sa may right side spell compartment. Right side Rage Spell compartment. Invis Spell, ginamit na rin dito. Meron pa siyang King and Queen's ability Nice, yung King dito looking good, healthy, walang threat. Yung Queen niya dito may ability pa, so safe. Out of spell support na siya dito. Pero natutuwa talaga ako sa skin ng Queen, guys. Ayan Grabe, nakakaruwahe. Parang Donya. Di ba? Parang Donya yung Queen. May karuwahe. Nakakatuwa. Comment nga kayo kung anong klaseng skin yung tawag dito, guys. Natuwa talaga ako, legit. Nagulat ako pag tingin ko. Sabi ko, ano to? Parang ibang hero ata to Queen pala. Ayun nakakaruwahe. Ayun nag-summon pa. Nice. Beautiful attack from FBT Lead Yum. Using Fireball Meteor Golem Smash. GG's. Dito naman tayo sa number 25. Kay Mr. Lee, War 08. Ayan, meron siya ditong Mass Furnaces and Mass Super Yeti. Uy! Nag-start siya dito ng Rocket Spear sa RC sa may left side with the help of 2 Furnaces. And then si Warden ay naka-Healing Tomb and Rage Gem. Sige. Mass Furnaces with Mass Super Yetis. Siguro pinang-funnel niya lang dito yung Rocket Spear ni RC para mag-form ng pating sa kanyang Super Yetis. Sige, nag-invest siya doon ng ang dami niya palang invis dito. Meron siyang 8 invis spells. So parang naging RC charge siya. RC charge
Super Yeti with Furnaces Smash. Yun pala. Okay, na-distract yung RC. Kaya lang, hindi niya nagagamitin dito yung 5 in... Oh, okay. Meron siyang recall spell. Meron siyang revive spell. Na malamang gagamitin niya kay RC mamaya. Kaya nagsisave siya dito ng 5 invis. Okay, nice. Nakapag-form naman ng magandang funnel dun yung RC niya. And then dito, si Warden sa may 6 o'clock. Nag-cut na rin ng mga couple of buildings doon. And then, Super Yetis, dito niya ipapasok sa may bandang 8 o'clock. And then, Log Launcher yung gamit niyang siege machine dito. Sige. At si King ay kasama ng main pack of troops niya. Naka-earthquake boots and spiky ball. Okay, Rage Spell invested sa entrance. Wala siyang Eternal Tomb dito ha. Healing Tomb and Rage Gem ang meron siya kay Warden. Hindi niya pa binubuhay yung RC dito sa kaliwa. Siguro hinihintay niya mapunta sa Town Hall part tong mga to bago niya buhayin. Ayan na. Nasa Town Hall na. And then sa kanya nga ginamit yung Revive Spell. And then sa kanya ito pagpapatuloy yung RC charge doon. Sa kanya ipagpapatuloy yung nasimulan na RC charge kanina. Grabe. Sige. Okay, gumamit na siya ng Earthquake Boots, Spiky Ball doon. Grabe. Beautiful Earthquake Boots. Na-open up yung yung pinaka Town Hall part. Para magkaroon ng access dito yung mga Super Yeti niya. Ay, isa na lang. Super Yeti na lang. Buhay pa rin yung RC niya dito ha. At makiklear pa ni RC. Uy, nategi na guys. Pero mukhang si Queen and Warden na ang tatapos ng laban dito. Nice. Nice hit. Beautiful attack from Mr. D. War 08. Ayan na nga, tatapusin na ni Queen and Warden to. Makukuha ni Scatter Shot, X-Bow, and then ayun na, may action figure pa to tank. So, beautiful attack, nice hit. GG's kay Mr. Lee War 08 using RC Charge. Super Yeti Smash. Galing. Okay, talon tayo. Dito tayo sa may 39. Banata natin. Sorry, panoorin natin. Nakisali na yun. No? Hindi, kasali nga ako. Manluluts na nga lang ako. So, ito, yung attack ni Tots dito. Tots 09. Meron siya ditong Mass Dragons with Mass Totem Spells. Okay, nag-start siya ng RC Charge. Sorry. Ng Rocket Spear kay RC dito sa may left side. And then, the health. May katulong siyang Baby Dragon doon. Pang-clear ng mga extra buildings. And then, Giant Arrow sa may right side. Para matrigger yung Invispell Tower sa may Town Hall part. Okay, nice. Si MP dito ay naka-Meteor Staff and Dark Orb and naka-Angry Jelly. Si Warden dito ay naka-Eternal Tomb and Healing Tomb. Okay, sige. So yung Queen and yung RC at yung Queen ang nag-funnels both sides sa left and right. And then yung Mass Dragons niya dito sa may 6 o'clock. And then naka-Stone Slammer siya dito. Nice. Ngayon ko na lang ulit nakita yung Stone Slammer, guys. Para kasi nakalimutan na natin gamitin 'yan, 'di ba? Last pa na nakikita kong ginagamit tong Stone Slammer ay nung mga panahon pa ng Lava Loons. Kumbaga madalas siyang gamitin, pero ngayon talagang naiitsapuera na si Stone Slammer. Okay, gumamit na siya dito ng Eternal Tomb, Healing Tomb. Beautiful timing kasi sakto yung timing ng Rage Spell Tower dito ng base ni Edmar. And then mga Totem Spell pang distract sa may back end. Meron pa siya ditong 2 Haste Spell. Wow. Siguro para pabilisin lang yung mga dragons. Ayan, ginamit niya dito sa may MP part. Meron pa siyang 2 remaining. Uy, lumabas pa yung Ice Golems with Furnace. Ano nakapagpalabas dun? Yung Queen. Okay, ito yung Queen. Buhay pa pala yung Queen niya. Nasa may right side. And dinrap niya na lahat ng mga remaining spells dito. Pero napakarami niya pang dragons na natitira. At yun na nga, hindi makakadepensa ang base dito ni Edmar. Beautiful attack from Toots 09 using Mass Dragons with Mass Totem Spells. And Stone Slammer. So yun, GG's. Okay, last attack na tong ipapakita ko, guys. So again, puro Town Hall 18 kasi sila dito. Kaya puro Town Hall 18 attacks ang gamit nila. Syempre, push clan kasi ang Friday Big Time. So ayan, panoorin natin dito si FBT Omega. At meron siya ditong, sa wakas, nakakita tayo ng RC Charge Dragons. Pero instead na Haste Via lang dala ng RC niya dito, Rocket Spear and Electro Boots. And then naka-Phoenix yung RC niya dito. Matatraffic pa sa Ice Golem. Lumabas agad. Okay, ininvest niya yung Invi doon para hindi ma-distract. Okay. Sige. Pero bumalik. Gusto niya talaga yung Ice Golem. Okay, in-invi niya ulit. Pumunta sa Mortar. Another invi. Sige. Mukhang makiklear niya pa naman tong Rage Spell Compartment. Ang dami niya pang invi spells dito. Si Queen ay naka-Giant Arrow action figure. Si MP ay naka-Meteor Staff and Dark Orb. Si Warden ay naka-Eternal Tomb and Healing Tomb. Okay, nice. Op. Talagang binalikan pa talaga ng... Sana all binabalikan.
Binalikan niya pa talaga yung Ice Golem doon sa taas. Nahiya ka pa, yun naman talaga target mo, RC. Pero mukhang bago siya mategi dito, mate-takedown niya yung Monolith with the effect of Electro. Hindi niya makukuha. Pero sige, yung mga dragons niya na ang bahala dito. Nag-drop siya ng Mass Dragons with Dragon Riders dito sa may bandang 1 o'clock with MP and Warden. And then si Queen dito nasa may right side, gumamit siya ng Giant Arrow doon with Siege Barracks to counter funnel para pumunta sa core yung kanyang mga Dragons and Dragon Riders dito. Okay, Dark Orb invested na rin sa may Revenge Tower. Rage Spell, ginamit niya na rin sa core. Out of spell support na siya dito. And then, yung mga Dragons na ang bahalan Grabe, napakarami pang Dragons and Dragon Riders dito. Sasaglitin lang yung Guardian dito. Grabe, ayun. Nategi agad yung defending Guardian dito. And ayun na nga, medyo nag-split dito yung Dragons niya. Pero mas nakabuti pa yon para bumilis, di ba? Sabi, wag na tayo magsama-sama, maghiwa-hiwalay tayo para mabilis natin matapos to. So, yun. Matalino yung mga Dragons dito ni ni Omega. At ayun na nga, Super Minions yung laman ng Siege Barracks dito. Si MP nategi na rin. Fire Spitter na lang yung threat dito, saka multi-IT. Boom! Nasabugan pa yung mga niya. Yung mga Super Minions. And then, ayun. Makukuha niya na tong base ni God. Ay, bawal. Baka malabletter tayo sa pangalan ni Bossing. Pero beautiful attack from FBT Omega using RC Charge Dragons. So ayun guys, dito nagtatapos ang gala serye natin for today's video. Last attack from Friday Big Time. At ayun, maraming salamat ulit sa Friday Big Time PH. So ayan, 49 minutes na lang remaining sa war at may 2 attacks pa ako. Hindi ko na nagamit, hindi ko na na-attack. Kasi busy ako kanina guys, pasensya na. So, ayan, shoutout sa Friday Big Time. So, eto, flex natin yung mga members nila dito. So, puro Town Hall 18 talaga sila. Kasi talagang push clan tong Friday Big Time PH. So, ayan. Grabe, ang dami pa mga naka-IGN sa kanila. Uniform. So, ayan, nasa pinakadulo yung akin kasi nasa Electro League ako eh. Tapos, as of now, nasa rank, pang ano ba sila ngayon? Ayan, sa ngayon, sila ngayon nasa top 1 eh, guys. Sa Legend. So sila ang nasa top 1 local ngayon kasi yun nga, push clan kasi ang Friday Big Time PH. So shoutout sa kanila. At konting info din sa kanila. Sa mga hindi nakakilala sa Friday Big Time, nag-champion na rin sila sa isang local tournament before. Hindi ko alam kung last year ba yun or last year. Nanalo sila sa FCW Tournament Season 1. Ayan, papakita ko. So ayan. Tapos yun nga, nakakuha sila ng top 2 local rank sa isang season ng Legend League. And ayun, maraming salamat. Shoutout kay FBT Jake, ang leader ng Friday Big Time. Maraming salamat sa pagsali sa akin dito kay Kyrie. Si Kyrie ata yung kausap ko, yung nag-chat sa akin. So maraming salamat, bossing. So ayun, maraming salamat sa Friday Big Time PH. See you next Gala Flex series natin, guys. Maraming salamat. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-react, mag-comment dito kung nagustuhan niyo yung video natin. So ayun, Clash on. Peace out. Brah!